Dumidiretso sa Bocaue, Bulacan ang mga pauwi ngayong gabi para bumili ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Kanina, nag-inspeksyon ng PNP at may babala sila sa mga nagbebenta online ng mga ipinagbabawal na paputok gaya ng Goodbye COVID. At live mula sa Bocaue, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, kumusta ang bentahan dyan ngayon ng paputok? Mean, sulit ang pagod ng mga nagtitinda ng paputok dito sa Bocaue, Bulacan dahil hanggang sa mga oras na ito, wala pa ring patid yung pagdating ng mga customer at sa gitna nga ng dagsa ng mga mamimili, ininspeksyon ng otoridad ang mga firecracker stall na magdamagang ng bukas dito sa Bocaue, Bulacan. Bocaue is the place to be kapag bilihan ng mga paputok at pailaw tuwing bagong taon. 2 araw bago ang salubong 2024, dumarami pa ang mga dumadayo rito. Gaya na lang ni Ernesto mula Quezon City na piniling magpunta dito sa Bocaue para makamura sa bibilhin niyang mga paputok. Mas mura siya kaysa sa NCR. So pagdating si NCR, medyo mahal na eh. So if you travel to Bocaue, magastos ka ng 70 pesos for the NLEX. Yung presyo mo siguro mga 1/4 cheaper. Si Leland naman pauwi na dapat ng Laguna pero naisipang dumaan muna sa Bocaue para may pampasalubong na pailaw sa kanyang pamilya. In terms of price, mura talaga pagka dito ka bumili. Kahit tingi lang, kahit hindi bulk, mura pa rin siya compared sa ibang locations. Sa ngayon, tumaas na ng 5 hanggang 10 pesos ang ilang klase ng paputok at pailaw. Gaya ng fountain na nasa 800 pesos na ang pinakamahal. Ang luces naglalaro sa 30 hanggang 450 pesos ang presyo. 2,500 naman ang pinaka-ingranding quitties. May aerial fireworks din na 30,000 pesos ang pinakabongga. Ayon sa mga nagtitinda, siguradong tataas pa ang presyo bukas at sa bisperas ng bagong taon. Pag yung last na po na talaga, doon po talaga dumadagsa ang tao. Siyempre po, hindi naman po sila pwede mag-stock sa bahay nila. Siyempre natatakot din po. Kasabay ng dagsa ng mga mamimili dito sa firecracker capital of the Philippines. Ininspeksyon kanina ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. at Bulacan Governor Daniel Fernando ang mga tindahan ng paputok. Nais natin tiyakin na lahat ay sumusunod sa ating responsibilidad na magbenta at bumili ng mga produktong dekalidad at naaayon sa kaligtasan ng lahat. Iginiti ni Governor Fernando ang pagtutol sa panukalang total firecracker ban. Sa atin po sa bansang Pilipinas ay hindi po naging tradisyon na yan eh. Ano po? At gawi-gawi po natin na hindi pwedeng maghiwa-hiwalay at iwanan ang ating tahanan para salubungin ng bagong taon. Sa huling tala naman ng PNP, higit 28,000 iligal na paputok ang nakumpiska sa iba't ibang probinsya at lungsod sa bansa. Nagkakahalaga yan ng halos 245,000 pesos. 36 na insidente naman ng iligal na paggamit at pagbebenta ng mga bawal na paputok ang naitala. Kabilang sa mga mahigpit na binabantayang iligal na paputok ang Goodbye COVID, Bin Laden, Atomic King Kong at kabasi na malaking klase ng plapla. Mean, ito yung mga example ng mahigpit na ipinagbabawal na paputok gaya ng Goodbye COVID, ang Bin Laden, and of course ang special plapla. So mga kapatid, wag pong matigas ang ulo. Kapag sinabing bawal, wag na pong ipilit. Para na rin, iwas disgrasya. And of course, para po sa safety ng lahat, may mga naka-standby na galon-galon ng tubig sa bawat stall dito sa Bocaue, Bulacan. And dahil nga feel na yung malapit na bagong taon, itong mga to, i-deliver pa po yan sa Batangas. So marami yan, samot-saring paputok at pailaw. And para na rin po sa safety pa rin ng mga mamimili at tindera, mahigpit na ipinagbabawal yung pag-test ng mga paputok at yung paninigarilyo malapit dito sa tindahan. And of course, mula po dito sa Bocaue, Bulacan, isang mapagpala at masaganang bagong taon, mga kapatid. Pangalan pa lang siya kaitsura ng Goodbye COVID. Mukhang nakakatakot na. Happy New Year sa'yo. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.